hapon. Ay, good morning. Parang pala, sandali muna guys. Kuha lang ako ng aking tsinelas dito sa amin. Sapatusan. So, alis kami na dito. Sama ko kayo. Dahil magpaano ako guys. Magpa-print tayo ng picture ng aking kapatid. Mamaya mamimitas ako dyan. Baka yung pulang bulaklak. Pipipasin ko. Wala tayong problema sa mga bulaklak. Marami tayo dito sa kapaligiran. Dahil sabi ko nga sa inyo, today ang death anniversary ng aking mama. Pinaano ko kay Deepak, na-edit ko yung pictures ng kapatid ko. Ng picture ng kapatid ko. Hindi pala pictures. Parang ang dami naman. Nilagay niya yung kuha niya na puting ibon. Ni-filter niya lahat. Kasi yung pinadala ng kapatid ko, hindi yung naka-filter. Pupunta kami sa tindahan. Dito lang sa amin. Kasi nga dapat kahapon ko pa yun na ipa-print. Pero hindi kami magkakaintindihan. So si Deepak ngayon ang kakausap. Tapos ipa-frame ko. Wala sila kasi mga benta-benta dito na mga puting mga kandila. So si Prasanbay nagsuggest sa akin. Kasi si Prasanbay talaga yan. Doon talaga yan lumaki sa Divisoria na area. Lugar niya talaga yan. So pag may mga gusto akong itanong kay Prasan, like sa mga tindahan na mga Christmas decor, siya yan ang nagturo sa akin. Tapos ngayon nagtanong ako kung may alam ba siya may tindahan ng mga puro lang kandila. Pupuntahan namin. Wala siyang idea. At wala daw ganyan dito. Mayroon man daw pero yung asan na tinatawag nila. Kung saan sila bumibili ng mga tulad din sa atin. Mga kandila para sa padasal or ano man. May mga pictures kasal. Which one? Like, pero white lang color na ano. I want that. But that the frame white color. Yung white color. Tinitingnan ako, hindi pa kasi. Pag may sinasabi siya, may sinasabi rin ako. Yun guys, ang napili ko. Puti na kulay na frame. Sasandali mo na guys. Sisend lang ni Deepak. Yan yung picture ni Deepak. Bukas. White color ha. So ayun guys, umuwi kami. Babalik na kami kasi wala yung tindahan doon, sarado. Hindi available. So yung picture ng kapatid ko bukas ko daw makukuha. Kasi i-frame pa yun. And again, white yung pinili kong frame. Tsaka mamaya alis ako, sunduin ko kasi si Johan. Dahil wala naman silang extra activities today. So pwede ko siyang sunduin. Wala silang football. Wala silang violin class. So sinabi ko na rin kay Deepak, sunduin ko siya mamaya. At bibili ako ng isda. And yung plano nga namin, bili ako ng cake, diba? Tawa sa akin si ate Japan. Kasi kakain kami ng cake. Kami lang talaga ni Johan. May bala kumain ng cake. Kaya bibili ako. That anniversary may cake. So, ayun. Mag-ano ako guys. Bili ako na maliit na cake para sa amin ni Johan. At bili ako ng isda. Namaste. Gusto ni Deepak bumili ako ng mga maliliit na isda. Gusto niya yan. Tapos bili ako ng isda mamaya ng paborito ko. Yun lang. Tapos sunduin ko si Johan. May kinakausap. Oh, there is truck. Garbage. Andyan pala yung garbage truck. Oh, sa likod. Pag si Deepak nakikita yan ng ng kapitbahay namin, kinakausap yan siya lagi, pero hindi siya makaalis ba, pero ayaw niya yan na ginaganyan siya na walang tigil, nakausap. Andito yung basura guys, ayan may basura kami Hindi pa ako nakatapos ng paghugas doon kasi nga si Deepak sunduin niya ng kaibigan niya. Ayan na sila, binalot na ni Buwa kasi mga basura inayos ni Ama dito. Actually hindi pa natapos. Sibuan na yung pag may time. Grabe na nakapito itong basura. Nasisira ng tinga ko. Bye-bye. Ayan na. Cha!
Ito yung mga tanim dito na inayos ni Ama, oh. Actually, gumanda naman yung pagkaayos ni Ama. Magulo lang talaga dito kasi nga si Boa pinagmimix niya. Oh. Malamig kasi this time guys, mahirap maggalaw dito. Kasi nga ito, pagtatanggalin ito, pero ang ano ngayon, ang hirap gumalaw. So ngayon, kailangan kong magkuha ng mga bulaklak dito. Si Tipak hindi pa nakaalis, andun pa rin kay Kuya. Kinakausap pa rin siya, ganyan yan ang kapitbahay naman. What he said? Where are you going? Be, come here. About this, Kuya? Lugos kong kapitbahay namin, no? Isa pa ho. What? What you want? No, listen, he tell me yesterday, this man. He's telling me actually yesterday, punta kami dito yung nagkabit. पैसा त्यहाँ कति युनिट भएको छ कति 10-11 हजार भएको छ है पैसा कहिले गरिदिनुहुन्छ Ito yung nakakabit sa amin, guys. ए ल पैसा चाहिँ पर्सि जसरी पनि गरिदिनु है मलाई चाहिएको छ एकदम ए हुन्छ ए ल So, ayan yung nakakabit sa amin, guys, no? Na kahapon pumunta nga siya sa akin. Di ba nasabi ko sa inyo? Ewan ko anong sinasabi sa kanila. Hindi pa ko mga kapitbahay namin kung ano na ito mga sinasabi nila. Hindi namin alam. Marami silang sinasabi. Pina-follow up. Ano kayang tinanim dito? पैसा कसले दिन्छ पैसा कुकुर नगर्नु गयो नि त्यो सोध्दै भन्छ मैले अघि त्यो दाइलाई फोन गरिहेरेको पछि तपाईँहरू पछि त लाग्ला मैले नि किनेको जाउँ. So, nandito pa kami sa baba, guys. May pinag-uusapan pa mga kapitbahay namin. Feeling ko patungkol ito sa amin na naman dito drainage na gagawin nila. हजुर Nag-uusap pa sila. यहाँनिर मङ्गल राख्यो भने होइन नि Para makita ni Ama. Marinig ni Ama. हामी त केही त गरौँ हौ भाइ है भाइ हामी सल्लाह गरौँ है त्यो त गरौँ है मैले सुशील दाइलाई अघि नि बोलाएँ म यता भाइलाई बोलाउँछु भन्दै भन्नु हजुर सबभन्दा त्यो घर पनि छ नि हैन कि त्यसको गाछ उसको यो जुनको पनि छ नि भाइ गर्यो भने त होइन उनीहरूले पैसा थोपै ननिकाल्दा पो उसमा चाहिँ दिदारीले भनेको ठिकै किन अब हामी त कालो पाएर लगाएर हाम्रो आफ्नै गरिदिउँ न त होइन नि ठुलो ढल होइन बाहिरको पानी गइहाल्यो. So guys, ayun, natapos din ang pag-uusap dahil yung dito banda guys, oh, turo ko lang sa inyo. Di ba may bagong bahay yan? Saan na bagong? Ayan yung bagong bahay sa katabi nito. So may daan yan dyan siya, dito, kung saan yung may motor. May daan yan dyan siya. Tapos, may ginawa na silang drainage dyan. Kasi kung isipin nyo, pag pumapasok dito yung sewage truck, para kumuha ng mga dumi sa kada bahay dito sa amin, malayo ang lalakadin kasi nasa gitna pa ng daan. Hindi naman ganun kalayo, pero kahit papaano medyo may kalayuan compare mo dito na mas mabilis lang siya, nandyan lang. Kasi itong area na to, wala kami guys, wala ditong mga drainage na yung kagaya sa iba dito na kahit papaano okay yung daan nila at may drainage sila agad-agad kahit sa harapan ng bahay nila. Dito sa amin wala talaga. So ngayon, kaya sila nag-usap-usap kasi sinasabihan kami nila at itong bahay na ito, lahat kami na
makikipag-usap sa kung sino man dyan ang nagpagawa ng drainage. Magbibigay sila ng ambag ng pera kasi may drainage na doon sila guys. At bago kasi yan, yung bahay na yan na pinapatayo, makikipag-usap daw doon sila ni Didi. Tapos si Ama, kinausap na rin nila yan. Willing kaming magbigay ng pera din. Yung ibabaya doon sa kung magkano ang mga nag-ambagan dyan sa kabila. Para hindi na rin kami mahirapan pag for example tumawag kami ng tagalinis ng mga imbornal dito or ng septic tank dito, para hindi na kami hirap doon kasi tuwing tumatawag kami ng truck, binubungkal nila doon yung gitna ng daan kasi walang proper ano ba guys, yung paano ko ba sabihin, alam nyo naman dito guys, napakahirap. So dito kami magkukunik kasi may drainage sila dito guys, so para mas malapit. So yun lang ang pera, dahil mag-ambagan sila, para lang dyan na lang kami magtapon ng dumi kasi nga nag-ambagan din naman yung kabilaan. Since dito, maraming tatrabahuin bago pa sila mag-ambagan. So ayun guys, tingnan nyo, hindi pa ako tapos dito ng aking paglilinis. Yan lang naman yung mga hugasan ko. Oo. Hindi pa tapos. Yung kagabi kasi, ginamit ko ito. So sinuko muna siya. So, ayan guys, no, tapusin ko muna dito. And mamaya aalis ako, isasama ko kayo, sunduin natin si Johan at bili ako ng isda. So ayun guys, maglinis muna ako dito ha. That's the Jingle Bell Ride.